Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, umpisa na po natin, komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President. Sinagot niya na po yung tagapagsalita po na tinatawag niyang basura o yung garbage in, garbage out, mga tambay. Sinagot niya po, real talk po ang ginawa niya sagot. Ano po ang sabi niya? Si Claire Castro daw po ay hindi magaling na tagapagsalita. Direct to the point. Hindi siya magaling at hindi siya bagay, mga kabayan. Siyempre po, may pamantayan po kasi yan di ba? Kasi pagka ikaw ang tagapagsalita ng Pangulo, ang pinipresenta mo niyan mismo Pangulo Di ba? Yung Pangulo ang nirerepresenta mo at siyempre, yung bayan, yung bansa. Hindi po ba? Pero pagka ang tagapagsalita po ay katulad nito, ano po ang sumasalamin? Ano po ang isasalamin kung ganyan ang tagapagsalita? Ang sasalamin po ay ganun din po ang Pangulo. Hindi po ba? Ito pa mga tambay, pakinggan po natin ang ating Vice President. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin o yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Yan. Totoo po yun. Nagdadala po ng kahihiyan yun sa bayan. Hindi po ba pagka ganyan po ang tagapagsalita ng presidente? Nakakahiya. Nirepresenta po yan ng bansa. At syempre, pinakikinggan po yan at pinanonood ng mga kalapit bansa at sa malalayong bansa ayon sa Vice President. Hindi ba? At sinagot din po ng ating Vice President na hindi rin po siya tama o ayos na maging DOJ Secretary, mga tambay. Dahil wala naman po napapatunayan pa. Maliban po sa pagbablogging yata. At puro paninira sa mga Duterte. Hindi po ba? Alam naman po natin ang Pangulo alam naman po natin kung sino-sino po tinatalaga niyan. Hindi po ba? Sanay na sanay po din yata ang Pangulo sa mga basura. Basura. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Yan po mga tambay. Di ba? Wala raw kakwenta-kwenta at wala pong maipagmamalaki. At puro kahihiyan lang ang ibibigay sa ating bansa. Wala na naman po mga kahihiyan yan, Vice President. Ang tagapagsalita po ngayon at ang pamahalaan po natin ngayon ay wala na pong kahihiyan. Kung may kahihiyan po sila, sa tingin nyo, tatagal pa sila sa posisyon kung may kahihiyan sila? Makakapal na po ang pagmumukha nila, Vice President Sara Duterte. Makakapal na po. Sobrang kapal na po. Pinakapal na po ang kanilang mga pagmumukha ng pera ng taong bayan. Umano. Nakakakapal po kasi ng muka ang pera ng taong bayan. Lalong-lalo na kung ito'y kinukurap pa nila umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po sa ginagawa po ng tagapagsalita, basag na basag po siya sa ating Vice President. Ni sakuko, gakuko, wala siyang panama o sinabi sa isang Sara Duterte, sa isang Vice President Sara Duterte. Wala pa siyang napapatunayan. Maliban lang po, magagawa ng kung ano-anong mga bintang at paratang at fake news umano sa pamilya Duterte. Puro paninira umano. Diyan kasi siya binabayaran
Ang masakit, nilalagay sa kahihiyan ng ating bansa pero Pilipino pa nagpapasweldo sa kanya. Yan po nakakalungkot. Dinadala na po sa kahihiyan ng ating bansa, taong bayan pa nagpapasweldo sa kanila. Ito mahindot na ito, umano. Di ba? At syempre, saan po ba magagaling ang basbas niya? Kaya ganyan po yan. Kaya ganyan po at sanay na sanay po sila sa kahihiyan. Kahit po ang ating bansa ay kahiyahiya na sa buong mundo. Di ba? Saan? Sino po ba nagtatalaga riyan? Sino po ba kumukuha riyan? Kasi kung kayo po ang presidente, BP Sara, hindi nyo kukunin yan. Malabo nyo kunin yan at si Boying. Hindi po ba, Vice President? Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, wala na po tayong aasahan dito sa mga tao na ito. Kasi may sarili po sila agenda. Systematic po yan. Kaya po ganyan po ang paglilingkod po nila. Kasi ang una nilang paglilingkod, manatili sa kapangyarihan umano at pabagsakin po ang pinakamalakas nilang kalaban para sila ay manatili sa kapangyarihan. Sino po ba pinakamalakas nilang tinik? Tinik sa lalamunan nila para yung kanilang ambisyon na hindi na mawala sa kapangyarihan. Di po ba isang Sara Duterte? Kaya nga po halos lahat po ng departamento ngayon sa ating bansa, kasama ang media umano, ang mga nasa social media na bayaran, at ang napakarami pang mga grupo ngayon na dumadami na naman at lumalakas na naman ang makakaliwa. Ang CPP, NPA, NDF. Hindi po ba? Isa lang po ang kumpas nila. Puro Duterte lang po at lalong-lalo sa Vice President para ito'y pabagsakin. Di ba? Nakita nyo po, magmula nung itinalaga yang basura na yan, umano, yang tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, meron po ba magandang nasabi yan sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte? Meron po bang maganda yan na sinabing achievement na ginawa sa dami ng programa at sa dami ng mga ginawa na build ni dating Pangulong Duterte? Meron po ba silang ipinagmalaki man lang na nagawa? Di po ba? Wala. Ganyan po sila mamulitika at bistadong-bistado na po ng Pilipino yan. At mismo ang Vice President. Kaya nga po ano sabi niya, walang kagalingan, hindi magaling, kahit ilagay po ng DOJ Secretary yan, bias na po yan. Bias! Dahil nakikita ng Vice President, di ba? May sarili pang platform sa social media yan. At puro Duterte rin ang tinitiran yan, umano. At mga kaalyado ng mga Duterte, umano, ang binabanatan yan. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa pahayag po ng ating Vice President tungkol po rito sa tinatawag niyang garbage in, garbage out. Wala po siyang panama ni gakuko o gamunggo gasin. Wala siyang sinabi o panama sa isang Vice President, Sara Duterte. Sila po ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa, hindi po ang Vice President. Kaya tingnan niyo po sinasabi ng Vice President, sila ang nagbibigay ng kahihiyan. Pagka ganyan ang iyong Yusek, tagapagsalita, sa tingin nyo, babango ang Pilipinas sa mga banyaga, sa mga bansa na hihingkayatin natin na mag-invest sa ating bansa kung ganyan ang tagapagsalita? Sige nga, ano mahihingkayat niyan para mamuhunan sa Pilipinas kung ganyang klase ang tagapagsalita mo umano? Sige nga, kaya nga tama si Vice President nilalagay sa kahihiyan ang ating bansa sa mga inilalagay na tagapagsalita ng Malacanang. Kaya nasabi na po natin pakapala na lang po ng muka. Dahil nakakapal po kasi ng muka ang pera. Hindi po ba mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At wag po natin kalimutan mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at ang Vice President at ang dating Pangulo na sila ay mailayo sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis at makalabas na po siya sa lalong mabilis din po. Thank you po sa mga dasal niyo mga kababayan. At syempre, tayo rin po yung magdasal na tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Taste lang po mga kababayan.
At hindi naman po forever ang mga basura sa ating bansa, mga kababayan. Magpakatalino na po tayo mga tambay. At least, alam na po natin ang mga basura at ang mga demonyo sa ating bansa. Na markado na po sila. Kaya alam na po natin ang gagawin natin sa mga susunod na panahon. Maraming salamat po mga tambay. Ingat po. Paalam. Bye-bye.